Panibagong araw, panibagong loan up review na naman po ang ating sisilipin ngayon, which is very in demand din to sa aking mga comment section na i-review ko daw itong CFT Lending Fast Cash Loan na under po siya ni FT Lending Master Philippines Corporation. Parang ma-feature ko na po ito dati, like sa mga top loan ups ko na in and out sa Play Store. Hindi ko alam kung kasama siya, pero isa din to din sa laman ng comment section ko na isa din talaga siya sa in and out sa Play Store. Nawawala siya, bumabalik siya. Pero na kung siya lang po ay nag-update, nag-maintenance, nag-i-improve yung app, kaya siya nawawala. So, mahalaga po kasing ma-review natin yung mga ganitong loan app no, nakababalik lang sa Play Store ba. Kasi according po sa details niya na-release po siya noong November 9 lang. Then, nag-update din yung app noong November 9 lang din. And then, as you can see here nga po, makikita niyo naman dito, may 4.5 ratings and reviews siya. Pero kasi, ang baba pa lang ng kanyang reviews, 196. So, malalaman mo talaga, bago pa lang talaga ulit siya. Parang mukha siyang bago. And then, meron siyang 10,000 downloads. Bago pa talaga siya. Then, baba natin na. Makikita niyo po dito sa ratings and reviews. Medyo maganda and positive ratings naman siya, no? 5 star. Medyo maganda daw tong app na ito, no? Kasi nakakapag-loan daw talaga. Legit daw. So, anyway, so bago natin siya i-download, of course, let us visit the SEC website kung siya po ay naka-registered. I found out na siya po ay registered sa SEC, which is, okay yon, legit yon. Yun nga, hindi tayo natatapos dun sa legitimacy lang niya. Of course, kailangan natin alamin talaga kung talagang okay itong loan app na to. Kasi alam nyo, napakadami ko nang nare-review yung loan app. So, mga legit daw sila. Pero hindi talaga okay and recommended yung loan app na yun. Kaya nga, lagi nating tinitingnan itong mga loan app. Talagang iniisa-isa natin. Ano ba talagang meron dito sa loan app na to? Okay ba talaga siya? Anyways, disclaimer po, this video is not sponsored by this loan app, of course. Just want to share personal experience po talaga dito sa loan app na to. Para ma-witness ko mismo, no? Ma-assess ko mismo. Experience ko siya personally nang walang halong mga collaboration and promotions. Kasi hindi po ako ganun. Approve tayo. Pag hindi sa approve tayo, wala tayong magagawa. Anyways, para mapasok po natin yung loan app na ito, install po natin, of course. Open natin itong loan app na ito, and then agad-agad bubungad sa atin yung statement of disclosure po nila. Kailangan po natin i-agree and i-confirm to, no, na pinipermit po natin tong mga to access para po makapag-proceed tayo and mapasok natin yung app. So, click lang po natin tong confirm and start to use FT Lending. Sabi po dito, no, so 30,000 pesos yung kanyang loan offer. And the limit daw is recyclable and upgradable. Talaga ba? Gradual reduction of interest rates daw. Talaga ba? Totoo ba to? So, nakalagay dito, meron siyang flexible and optional repayment periods. So, may 3 terms or 6 terms. I don't know kung totoo itong pinopromote nila dito, ha? Anyways, proceed tayo. So, after this po, no, nakalagay dito, log in to view my limit, fast application, fast audit, fast arriving. Nga po, no, after 30,000 po yung credit limit po na pwede po nating ma-avail or ma-approve, I think. Pero pag first timer kasi, parang bihira talagang makuha mo yung maximum amount. As in, talagang bihirang-bihira yun. Kadalasan nagsisimula ka sa napakaliit po na amount. Sabi dito, revolving credit limit daw siya. Totoo ba na revolving credit to? So, para MML lang to eh. So, anyways, hindi pagtatagal, i-click lang po natin tong apply now. Usual po, no? So, we need to enter our mobile phone number here. And magsisend sila sa atin ng OTP. Then, enter lang po natin si OTP. Click lang po natin tong next step. And then sa next step po, we need to create our password here. After that po, submit lang po natin. The next step po is the personal information na po. So, agad-agad personal information. Kasi nagre-require po sila ng purpose of loan, educational level, marital status, number of children, residential address, a detailed address, number of credit cards, mail address, and then status of residence. And meron din po silang nire-require dito sa baba, the status of loans in other apps. Hinihingi pala nila yon, number of loan up use, number of overdue loans. So, hinihingi nila yung mga ganun, ano. Click natin tong next after natin ma-fill up itong personal info. And then the next step po is the work information. This includes the job type, the monthly income, the payroll period, the payroll date, length of employment tenure. And then, meron po silang nire-require dito sa baba na optional info to get higher loan amount, which is optional lang din naman. So, kapag optional, alam niyo na, hindi ko talaga pinifill upan. After po natin na-fill upan yung work information, so next po tayo, which
which is naghihingi po sila ng character reference natin or yung contact information po natin. So, naghihingi po sila ng 5. Yung 3 po is required siya. Pero yung pang-4 at pang-5 pong contact is optional na lang. Of course, sino ba naman gusto mag-fill up sa optional, diba? So, anyways, fill up lang po natin tong contact information and then next po tayo. The next step po is the facial verification. Din lang po natin yung instruction po nila as usual. Then after po nito, of course, is the identification or the ID verification. So, ito po yung mga need nila. Of course, ID type, first name, last name, gender, and then date of birth. Sa ID type po, sa mga nire-require po nila na IDs, ito po yung mga yon. So, kunti lang sila actually. Humid, passport, SSS, PRC, postal card, and national ID. So, ito lang actually yung nire-require nila. Meron silang mga recommended ID type na nire-require no, for a higher credit loan offer. So, pili lang tayo guys ng isa dyan. Then, after that, proceed tayo. We need to take a photo of the front ID card and then the back ID card. And then, after that, we need to fill up the ID number, first name, middle name, last name, gender, and then date of birth. After this, po, submit natin. And then, nakalagay po dito no, in review na siya. So, nakalagay dito, this review process will be completed within 5 minutes to. So, wait lang po natin yung kanilang reviewal process. Kita na natin dyan, may approval amount ba tayo or may loan offer ba talaga tayo, yung ganun po. Para makita natin yung kanyang interest rates kung okay ba. So, antayin natin to. And then, after 5 minutes of waiting, so, ayan na. At ano to? Lagay po dito, no, your estimated revolving credit is 24,800. Aba, ano ba to? Ano ba to? Ano ba to FT lending? Nagugulan ako sa inyo, ha? So, nakalagay dito sa baba, evaluation failed. May 24,800 na revolving credit, pero evaluation failed. Paano ko kayo paniniwala? Anyways, nakalagay dito, please come back a few days to apply for a loan. So, akala ko ba mabilis ma-approve dito sa FT lending? Akala ko ba okay sa FT lending? So, akala ko ba madali tayo mabigyan ng loan offer dito sa FT lending? So, ano to? Ano to? Anyways, naguguluhan ako dito sa revolving credit limit. Siya pa revolving credit siya, dapat 0-0 na lang para mas maintindihan ko kayo. Nahirapan ako intindihan kayo, dahil ko po. So, anyways, nagtatapos tayo dito. But, babalikan ko to. Hindi ako titigil lang at hindi ako ma-approve dito. Dahil nanggigigil ako dito. Ang hirap niyang intindihin, ha? But, try natin. Try pa rin. Wala tayong kapag dito. A few days, i-update ko kaya. Kasi feeling ko, ma-approve na ako. Meron kasing details doon na hindi ko siya na-fill up na kailangan siya. And parang hindi ko siya nasagot ng maayos. So, siguro doon, parang yun yung duda ko. But, next time, of course, next time, i-update ko kayo regarding this FT lending. But this time muna, I want to know kung sino sa inyo dito may FT lending loan up. Kumusta yung experience yung magkano yung loan offer niya, kumusta yung kanyang interest rate, okay ba siya? Okay ba talaga siya? Kumusta yung customer service niya, hindi ba siya nang-haara? Comment down below para sa next video ko, ma-features ko po yung mga comments nyo in case, no, ma-approve tayo dito sa FT lending. In case mag-apply tayo ulit dito para meron lang akong mga reference then based sa experience nyo naman. So, yun lamang po. I hope po may natutunan kayo sa video ito. I hope po nakatulong tong video sa inyo. Anyways, i-update ko kayo palagi. Kaya dapat po nakasubscribe kayo at click yung bell button para lahat po ng videos ko is updated and notified po kayo. So, yun lamang po. Please don't forget to like and share. Thank you po for watching this video. Bye!